Si Hedera o mas kilala bilang H-Bar ay pumapasok po sa isang partnership kasama si Swift, ang global payments giant na humahawak po ng higit $150 trillion na transaction kada taon. Kasama po si Ripple at ang kanyang XRP, si Hedera ay papasok sa isang malaking trial na magtetest ng cross-border payments gamit po ang blockchain. Ang balitang ito ay nagdadala ng matinding hype at posibleng magbago ng direksyon ng presyo ni H-Bar sa market. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, ang source po ng ating balita rito ay ang Coin Chapter. Ngayon ay simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang ibig sabihin ng partnership na ito. Ang partnership na ito ay hindi po basta maliit na project lamang. Ang Swift ay nagsimula ng pilot program para itest ang tokenized assets at instant settlement gamit po ang blockchain technology. Dahil dito, napili po si Hedera at kasama po si XRP upang ipakita kung gaano po ka-advance ang kanilang sistema. Ang pinakamahalagang bagay po dito ay ang posibilidad na ma-integrate si H-Bar sa daloy ng $150 trillion global payments kada taon. Sa market impact, kapag nagkaroon ng kahit maliit na integration si Hedera sa ganito kalaking halaga ng transaction, tataas po ang demand sa kanyang token. Ito po ay maaaring magresulta ng malakas na paggalaw pataas sa presyo ni H-Bar sa long term. Ngayon ay bakit po ba napili si Hedera ni Swift? Si Hedera po kasi ay kilala dahil sa kanyang bilis at saka efficiency. Meron po siyang kakayahan na magproseso ng 10,000 transactions per second. May fixed low fees at saka instant finality. Ibig pong sabihin niyan ay kapag pumasok po ang isang transaction, tapos agad ito at hindi na pwedeng bawiin. Dagdag pa rito, si Hedera ay nakaabot na sa Technology Readiness Level 9, ang pinakamataas na designation para sa mga financial systems na handa ng gamitin sa malakihang operasyon. Kaya sa market impact, ang pagkakaroon po ng ganitong antas ng readiness ay naglalagay kay H-Bar bilang isa sa pinaka-ready na blockchain projects para sa adoption ng malalaking institution. Kapag tumaas po ang tiwala ng mga bangko at global institutions dito, tataas din ang posibilidad ng sustained bullish momentum ng kanyang presyo. Ano naman po ang mangyayari sa trial na ito? Magsisimula po ang pilot program sa November at sasali po dito ang mga bangko mula North America, Europe at Asia. Ang gagawin po sa trial ay ang paggamit ng tokenized assets at instant settlements sa mismong Swift infrastructure. Sa madaling salita, tinetesting kung paano po gagana ang blockchain sa kasalukuyang sistema na ginagamit na po ng libo-libong bangko sa buong mundo. Kaya sa market impact, kapag naging successful po ang pilot test na ito, tataas ang posibilidad na maging standard si Hedera at si XRP sa cross-border payments. Ang adoption po na ito ay magbibigay ng bagong wave ng demand sa kanilang tokens. Ngayon ay nasaan na ngayon itong si H-Bar sa kanyang presyo? Si H-Bar ay kasalukuyang nasa isang critical na punto. Galing po siya sa higit 100% rally matapos pong i-retest ang kanyang support levels. Ang kanyang lakas ay nakatulong para lumapit po siya ngayon sa isang napakahalagang resistance zone. Ito ang humahadlang para po siya ay tuluyang sumabog pataas. Sa market impact, kung mabasag po ni H-Bar ang resistance level na ito, malaki po ang posibilidad na magkaroon ng price discovery at tuloy-tuloy na pag-angat.
Pero kung hindi po niya kaya, posibleng magtagal po siya sa consolidation at bumalik muna sa support levels bago po muling sumubok umakyat. Ano naman po ang sinasabi ng technical analysis dito kay H-bar? Ayon po sa analysis dito ni Hov, isa po siyang kilalang crypto chart analyst, si H-bar ay nasa ikatlong wave pa lamang ng kanyang galaw. Karaniwan sa wave structure ay kailangan po ng 5 wave para magkaroon ng sustainable rally. Sa ngayon, mukhang nasa ikatlong wave siya at papunta na sa kanyang pang-apat. Ibig sabihin po niyan ay maari pang magkaroon ng isang malakas na push pataas kung mababasag ang resistance. Sa market impact, kapag na-confirm po ang ikalimang wave, inaasahan po na magkakaroon ng mas matinding rally. Pero kung hindi, mananatili muna siya sa sideways na galaw na hindi po gaanong makakaakit ng bagong traders. Ano naman po ang ibig sabihin ng resistance zone para sa mga traders? Ang resistance zone ay parang pader na ilang beses nang tinangkang basagin ni H-bar pero palaging nabibigo. Kapag hindi po niya ito malampasan, delikado para sa mga traders na bumili agad dahil mataas po ang risk na bumagsak ulit ang presyo. Mas magandang hintayin po ang retest sa mas mababang support level bago po pumasok. Sa market impact, ang matagumpay na breakout ay magbibigay po ng bullish confirmation para sa maraming mga traders at maaari pong magdala ng bagong liquidity papunta kay H-bar. Pero kung mabigo, marami pong short-term traders ang maaaring magbenta na agad. Ano naman po ang kahalagahan ng support channel ni H-bar? Dito po sa chart analysis ay makikita po natin ang isang yellow base channel na nagsisilbing matatag na support zone. Ilang beses nang napatunayan na dito bumabalik ang lakas ni H-bar matapos ang kanyang mga pagbagsak. Hanggat nananatili po siya sa itaas ng channel na ito, bullish pa rin ang kanyang long-term trajectory. Kaya sa market impact, ang matagumpay po na retest sa base channel ay nagbibigay ng magandang entry point para sa mga traders. Kapag ito po ay bumigay, dito pa lang maaaring magbago ang overall outlook ni H-bar sa mas bearish na direksyon. Yan, bilang panghuli, ang balitang ito ay isa sa pinakamalaking milestone para kay Hedera. Ang makasama po sa pilot test ni Swift ay malinaw na sinyalis na seryosong tinitingnan ng mga global institutions ang kanyang technology. Kapag nagtagumpay po ang trial, maaring makakita po tayo ng napakalaking adoption na siyang magdadala sa presyo ni H-bar sa bagong antas. Pero kailangan pa rin po nating bantayan ang kanyang resistance zone at saka wave structure bago po tuluyang maging kumpiyansa sa kanyang direksyon. Kaya sa akin pong opinyon, si H-bar ngayon ay nasa isang pinaka-kapanapanabik na yugto ng kanyang kwento. Kung magtatagumpay po siya sa Swift trial, pwede itong maging turning point na maglalapit kay H-bar sa antas na kasing bigat ng mga giants tulad ni XRP at kahit ni Bitcoin sa adoption ng global finance. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.